Hindi po all rights reserved. All rights deferred. At ang highlight po ng 1 Corinthians 9 na ating babasahin at tatayo tayo, basahin lang natin itong 3 o 4 na verses na to. Sabay-sabay, kung ano man ang inyong Bible app or version dyan, buksan natin lahat sa 1 Corinthians chapter 9, verses 15 to 18. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. But I have not used any of these rights, and I am not writing this in the hope that you will do such things for me. Hindi ko kayo marinig, parang ako lang. Ready, go. For I would rather die than allow anyone to deprive me of this boast. For when I preach the gospel, I cannot boast, since I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. If I preach voluntarily, I have a reward. If not voluntarily, I am simply discharging the trust commanded to me. What then is my reward? Just this, that in preaching the gospel, I may offer it free of charge, so as not to make use of my full use of my rights as a preacher of the gospel. Panginoon, salamat po sa iyong banal na Espiritu na binigay mo sa amin, na kung kami po ay anak mo na, nasa amin ang banal na Espiritu na yan. At ang ministry ng banal na Espiritu ay buksan ang aming mga isipan, buksan ang aming mga puso, at makinig sa iyong salita. Hindi lamang makinig, kundi ang kapangyarihan din ay nasa banal na Espiritu upang isagawa namin at sundin namin kung ano man ang aming mapakinggan at ano man ang aming matutunan. At inaangkin namin ang iyong pangako ng iyong salita na nagmumula sa iyong mga labi ay hindi babalik sa iyo ng walang kabuluhan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Upo na po tayo. Kayo lang muna. Ito pong 1 Corinthians, mga kapatid, chapter 9, ay sabi ng isang commentary, is a personal extension of chapter 8. Naalala niyo yung chapter 8 last week. Chapter 8 po yun eh. Where we saw Paul's refusal to eat meat. Hindi na lang siya kakain ng karne kasi baka daw po ma-stumble. Ano nga yung ating title? Knowledge balanced by walang nakaalala. Wala kayong merienda. O yun na lang yung ating take-home idea. Better a loving, may isa, yung asawa ko nakaalala. Better a loving brother than a stumbling block. Yun ang chapter 8. Ngayon naman, sa chapter 9, simulan natin itong verse 1, sabi niya, am I not free? So, tinutuloy niya yung diskusyon niya. Yung kanyang karapatan kumain ng karne, ginibap niya. Ito, sinasabi niya, di ba malaya naman ako? Di ba apostle ako? Di ba nakita ko rin si Jesus? Hindi ba kayo mismo ang katibayan ng aking pagiging apostol? Even if I am not an apostle, sabi, to others, surely I am to you. Kausap niya po yung mga taga-Corinthos. So, immediately, si Paul po, ang kanyang mga karapatan, bago niya sinabi isa-isa yan, in-establish niya muna na siya ay apostle. Ano ba ang requirements para ikaw ay maging apostle? So, natutunan natin yan last week kung kayo nag-aral ng how to study the Bible. Sino ba ang apostle? At sino ba nagsabi na hindi daw yan asawa ng mga epistles? Hindi daw po yan mag-asawa. Ang anong requirement? Kailangan siya ay sent, nakita niya ang resurrected Christ. At nangyari yan kay Pablo. Pangalawa, kailangan ay ang mismong ibig sabihin ng apostol ay sent out one. So, at sinugo si Pablo para sa mga hintil naman. At may mga nag-perform ng signs and wonders in order to attest, para katibayan, patunay na sinugo talaga yan, galing talaga sa Diyos yan, galing talaga sa Holy Spirit yan. And of course, the fruit of the ministry na ito nga po yung sinasabi ni Pablo sa verse 2, kayo mismo ang katibayan, sabi niya. At sa verse 3, sabi niya, this is my defense for those who sit in judgment. Kasi po may nag-aakusa sa kanya. Hindi naman totoong apostol yan eh. Hindi naman niya kasama ng 3 years na nandito si Jesus. Wala naman yan doon sa dami nga niyang pinapatay eh. So ito po yung kanyang defense. Sa mga nagko-question sa kanya. Now, ano po yung mga karapatan na kanyang sinabing isa-isa?
Ano yung apostles' rights? At yan po yung kinover niya sa verses na yan. Una, sabi niya sa verse 1, freedom. Sa verse 2, nirecall po niya, sa verse 4, nirecall niya yung karapatan niya na kumain. Oh. Tayo, makaka-identify dyan. May karapatan naman tayong kumain, di ba? Parang hindi kayo convinced. May karapatang kumain, kaya lang mataas ang blood sugar. Oh. So ang responsibilidad mo sa iyong katawan, ayan, anong titimbangin natin? Yung karapatang kumain ng ice cream, leche flan at lahat. O ang pananagutan na maging healthy. And then ito maganda, ito yung natin sa chapter 7. Sabi niya sa verse 5, don't we have the right to take a believing wife along with us, as do the other apostles and the Lord's brothers? Sino yung Lord's brothers? Si James, si Joseph, si Simon, si Judas, na nakita niyo po yung pangalan niyan sa Matthew 13 verse 55. Pati si Peter, meron pong asawa si Peter. So sabi ni Pablo, may karapatan din kami mag-asawa. Bakit? Pogi naman ako, sabi niya. Hindi natin alam yun kasi wala siyang selfie. Hindi natin ma-verify yan. Or is it only I and Barnabas? Sabi niya sa pang-apat na karapatan daw niya, kami lang ba ni Barnabas who lack the right to not work for a living? Ibig niya sabihin dyan, kami lang ba ni Barnabas ang kailangang maghanap buhay para sustentuhan ang sarili namin? Ano ibig sabihin niyan? Ano ba yung right not work for a living na sinasabi ni San Pablo? Inisa-isa po niya yan. Una, in-illustrate niya sa verse 7. Sabi niya doon, sa verse 7, who serves as a soldier at his own expense. Isusugal mo ba ang buhay mo ng libre? Of course, may mga bayani, pero karaniwan, may sweldo yung mga yan. Matataas nga sweldo po nung panahon na yun ng mga Roman soldier. Magkano? Isang denarius pala. Sinong nagsisilbi ng at his own expense na siyang sariling gumagastos? Anong sagot? Walang sagot. Tama. Wala talaga ang sagot. Walang magsisilbi ng walang bayad. Who plants a vineyard and does not eat its grapes? Sino ba nagtatanim ng mga malunggay dyan na hindi pwedeng kumuha ng mga dahon para magtinola? O, kung tanim mo yan, di ba may karapatan kang kumain yan? Sino naman ang nagpapastol ng tupa na pinagbabawalang mismong tupa na may gatas, ay bawal siyang uminom? May ganun ba? Ano sagot? Walang sagot. Tama. Wala pong nagbabawal. Kapag kayo nag-aalaga ng ganon, pwede kayong kumuha ng gatas niya. Pwede. So, sabi po niya, in-illustrate niya na kami bilang mga apostol, may karapatan kami na hindi maghanap buhay para sustentuhan mga sarili namin. Ano pa sinabi niya? Yan daw po ay suportado ng Old Testament. Sabi sa Old Testament, sabi po niya sa verse 8, do I say this merely on a human authority? Doesn't the law say the same thing? Hindi daw po ba sinasabi rin ni Moses yan sa utos, sa Old Testament? Sabi niya, for it is written in the law of Moses, do not muzzle, wag daw pong busalan, ang bibig ng baka na siyang nagigiik, treading the grain. So, ibig sabihin, kaya nito, pwede siyang kumain ng kanyang niyayak-yakan na nung panahon na yun wala namang mga makina. So, ang tanong niya, oxen ba talaga ang concern ng Diyos? Oxen din nung panahon na yun. Pero ngayon, sinasabi niya, kami rin ang kanyang concern. Sabi sa verse 10, surely He says this for us, the apostles, sabi ni Pablo. Yes, this was written for us because whoever plows, kung sino nag-aararo, whoever threshes, kung sino nag-thresh, should be able to do so in the hope of sharing in the harvest. Dapat lang. Kung ikaw ang nagtanim, ikaw ang nagpagod dyan, naglagay ng abono, nagtanggal ng mga damo, dapat lang kasama ka sa share ng ani. Normal lang yun.
So hindi lamang po Old Testament, sabi pa ni Pablo, ang katuruan na yan po ay tinuturo din ng ating Panginoon. Sa New Testament, sabi sa verse 14, in the same way, the Lord, referring to Jesus, has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Wow. Ganon din po ang utos niya sa sabi niya dito sa verse 14 na ito, the Lord has commanded, and then yung dinasabi niya sa Matthew 10, verses 9 and 10, do not get any gold. Naalala niyo, pinasinugo niya yung tagdadalawa. 2 by 2. 72 ba yun? Punta kayo, huwag kayo magdadala ng ng clutch bag o ng backpack. Huwag. Kayo magdadala ng dalawang damit. Huwag. Huwag kayo magdadala ng coin purse. Huwag. Bakit? Because the worker is worth his keep. 1 Timothy, the worker deserves his wages. So, ibig niya sabihin, suportado po ng Old Testament na ang mga manggagawa ng Panginoon na nagsisilbi sa Panginoon ay dapat lang suportahan. Suportado din ni Jesus ang katuruan na dapat lang sila po ay kabahagi ng pag-aani na yan. So, anong conclusion niya? Rhetorical question po. If we have kayo naman magbasa mga kapatid para alam ko nandyan pa kayo. Ready, go! Kalabisan ba? Sabi niya, kalabisan ba mga kapatid? Na mag-expect kami? Na kayo naman ang nakinabang sa aming mga pagtuturo? Kalabisan ba? Isa pang rhetorical question. Ready, go! Yan, kung binabahagi nyo nga sa iba na wala namang kayong pakinabang dun Sa amin pa, na ang pakinabang nyo ay eternal values, eternal fruit ang inaani ninyo dahil sa amin, sabi ni San Pablo. Hindi ba't marapat lamang na umasa kami na ganun din ang suporta ninyo sa amin, sabi. So Paul establishes here the basic principle that guides churches today. Ano yung principle na yon? The Christian worker who sows, lahat po tayo, basa, go. The Christian worker who sows the spiritual seed of the gospel has a right to be supported materially by those who benefit from the gospel. At yan nga po ang malungkot sa Pilipinas, kawawa naman ang mga pastor. Konti lang ang simbahan na nakakasuporta, na makapagsuporta ng disente sa mga pastor. Naalala ko po tuloy Sa isang bayan daw po ay may paligsahan, may contest. Ang premyo, kalabaw. At ang isa pang premyo, 10 hektarya ng lupain na pwedeng sakahin. Okay? Yun ang premyo. Ano yung contest? Pag napaiyak mo yung kalabaw, sa'yo na yung kalabaw. Okay ba yan? Pangalawa, pag napailing mo yung kalabaw, sa'yo na yung 10 hektarya. Grabe, laki nun pero ganito ang rules of the game. Bawal saktan Kausapin mo lang yung kalabaw. Hindi pwedeng lapitan, pwedeng lapitan pero hindi pwedeng saktan, hindi pwedeng whatever. So, malinaw. Contest laki ng premyo ba? Lumapit yung magsasaka, syempre, sanay siya sa kalabaw. Lumapit siya sa kalabaw. Kilala mo ba ako? Yang 10 hektarya na yan, papaararo ko sa lahat yan, maghapon, walang tigil. Tinatakot yan. Wala effect. Daming sinabi, wala effect. Pangalawang dumating, alam niyo yung nasa mga Commonwealth Market na yung gumaganon yung may mahabang hasaan na gano'n, tapos may kutsilyong malapad. Matador ba yung tawag dyan? Butcher. Nakikita mo to? Sabi doon sa kalabaw Nakikita mo to? Tatantarin kita na parang pinong-pinong pang dinuguan ka na lang. Tinakot. Bawal saktan
Hindi rin napaiyak. Hindi napaiyak, hindi napailing. So walang ay, lumapit yung pastor. Ay, yung pastor. Binulungan lang, kapatid. Binulungan lang yung kalabaw. Humagulgol. Humagulgol yung kalabaw. Kanya na yung kalabaw. Panalo kanya na yung kalabaw. Tapos binulungan ulit. Binulungan ulit. Sabi ng kalabaw, kanya na yung 10 hektarya, mga kapatid. Siyempre, di ba, yung mga nananalo, ini-interview yan. Ini-interview sa radyo, sa TV yan, sa naka-video yan, TikTok. Pastor, ano po yung binulong nyo? Mukhang effective. Ano po yung binulong nyo? Ay, simple lang. Ano po yung binulong nyo na napahagulgol nyo yung kalabaw? Simple lang. Yung sweldo ko, sinabi ko sa kanya. Oh, ganun po ba? Ano naman po yung binulong niyong pangalawa, halos matanggal na yung leeg nung kalabaw sa kakailing. Ano po yung binulong niyo? Simple lang. Tinanong ko lang kung gusto niya magpastor. Ganon. Ang nangyayari. Sabi po ng isang komentary, kung ang bawat Kristiyano daw ay sinasabuhay ang Matthew 6:33, hindi tayo kukulangin ng pananalapi sa misyon. Hindi tayo kukulangin ng pananalapi sa church planting, sa gawain ng simbahan, sa gawain ng Panginoon. Hindi. So if we take Matthew 6:33 seriously, sabi, hindi po tayo magkakaroon ng problema sa gawain. Kanina Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yung all these things? Lahat ng hinahanap mo para sa sarili mo, idadagdag na lang. Dagdag. Dagdag. Idadagdag na lang ng Panginoon para sa iyo. Pero ang sabi ni San Pablo, but we did not exercise these rights. Sabi niya, instead, we put up with anything rather than hinder the gospel of Christ. Wow, ito ang sinasabi natin na all rights reserved sa mga copyright po yan. Pag nagkapanahon ako, susulat ko yung mga sermon ko, gagawin ko libro, tapos papaka-copyright ko. Pag kinopya ninyo, ididemanda ko kayo. Bakit? Kasi all rights reserved to me. Ako lang, ibig sabihin na yan, sa copyright. Ako lang dapat makinabang dyan. Pero ano nasabi ni Pablo? Para kay Pablo, all rights, dinefer niya. Dinefer niya. Hindi na niya i-avail yung rights na yun. In fact, hindi nga niya dinefer, kinancel niya lahat. Para ano? Para daw walang makahadlang sa ebanghelyo ng Panginoon. Yan po ang kanyang attitude. Cancelled pa. Bakit? Ano po ang dahilan? Ito po ang sinasabi natin na second point natin, yung restrictions. So binanggit niya yung mga rights na hindi niya ginamit. Pero ano po yung mga rason? Una sinabi niya, not to hinder the gospel. Para walang makahadlang. Para walang balakid sa pagpapakinig nyo ng salita ng Diyos. Anong ibig niya sabihin? Kasi nung panahon na yun, marami rin po nagsasalita. Kasi Greek culture po yun. Patalastasan ng katalinuhan po nung panahon na yun. Yung iba, bayaran. Sabi ni Pablo, para hindi ganun isipin nyo. Pero meron pa siyang isang dahilan. Sabi niya, but I have not used any of these rights, and I am not writing this. Sabi niya, hindi ito support tracing letter. Itong 1 Corinthians ay hindi ko sinulat para nga kayo ay magsuporta sa akin. Sabi niya. I would rather die. My gosh, ganun, grabing commitment po ni Pablo. I would rather die than have anyone deprive me of this boast. Ano kaya naman yung boast na yan? So Paul was not support tracing. Ang sinasabi niya, he's not asking the Corinthians to give him the rights that he enumerated above. That he is entitled to, na may basis yun. Old Testament, New Testament. Teachings ni Christ, lahat yun may basis na sila ay dapat sumuporta. The second reason is not to deprive him of his boast. Ano ba yung boast na yan? Na kanyang sinasabi, na kanyang ginugwardyan. That he had preached the gospel without charge. Wow. Yun ang kanyang pinagmamalaki.
na ibinahagi niya ang salita ng Diyos sa mga taga-Korinto nang walang bayad, nang walang suporta, nang wala kayong maisusumbat sa akin. Bakit? Sapagkat ako'y nagtrabaho, nag-tent making ako, gumawa ako ng leather para ano? Para sa aking araw-araw na pangangailangan. Naalala niyo po na tent maker ito si Pablo. Paul gives us two reasons for not availing of this right. One, para walang hindrance. Two, para mapagpatuloy ang kanyang boasting. But there's a third, more compelling reason for waiving or deferring or canceling that right. At ito po yung sinasabi natin, that responsibility takes priority over the exercise of our rights. Ang kanyang responsibilidad o pananagutan ay nangingibabaw sa pag-angkin niya o pag-avail niya ng mga bagay na nararapat lamang sa kanya. Ano po ba yung responsibilities niya na sinasabi niya? Well, ano nga ba ang dahilan ng kanyang matinding commitment sa kanyang responsibilidad na yan? Sabi niya, basahin natin, "For if I preach the gospel, I have nothing, for I am under compulsion." Woe is me if I do not preach the gospel. Ano ba yung sabi niya? Woe is me. Sa Tagalog po yan sa aba ko. Lalim na Tagalog. Kawawa naman ako, sabi. Kalunos-lunos ako. Yan yata ang ibig sabihin niyan. Kapag hindi ko pinangaral ang ebanghelyo ni Kristo, yun ang kanyang attitude. Grabe. Ano po ibig sabihin ng woe is me? Woe is me if I do not preach the gospel is a powerful declaration by the Apostle Paul, expressing a compelling divine obligation to proclaim the gospel, akin to a stern warning or a dire consequence if he failed to fulfill these entrusted duties. It signifies that for Paul, preaching the gospel was not a mere option or choice, but what? A necessity laid upon him. Isang pangangailangan na iniatang sa kanya. Wow, lalim ng Tagalog. And the failure to do so would result in profound spiritual distress or condemnation. Sa aba ko, kapag hindi ko ipinangaral ang salita ng Panginoon. Ano po ang kasama niyang woe is me na yan? It's a divine mandate. Paul felt a profound and undeniable call from God to share the gospel. It is a responsibility he could not avoid. Hindi niya po maiwasan. It is a compulsion and urgency, indicating that not preaching would be a grave failure for him, leading to a state of spiritual anguish. Siya ang mabibigatan, ibig niya sabihin. It is stewardship, not personal gain. Paul, acknowledging his right to financial support as a preacher, chose to preach free of charge to avoid any potential misunderstanding or boasting about his work. The reward he was looking for was just fulfilling God's will for him. And on a broader application, while Paul specifically stated this, the principle extends to all of us who are called. Hindi man kayo full-time, hindi man kayo, basta kayo anak ng Diyos. Woe is me dapat ang ating attitude if we do not proclaim. It is a shared responsibility to share the good news, and the potential for spiritual harm if one neglects it ay posible. So sabi po niya, ang motive niya, I am compelled. Well, if I don't do it, ako rin ang mahihirapan. And the nature, sa verse 17, sabi niya, if I preach voluntarily, I have a reward. If I preach involuntarily, I am simply discharging. Ano ibig niya sabihin? Sa katuruan po ni Jesus, sabi niya, kapag ang iyong alipin ay nagsilbi sa iyo,
Yun na yung reward niya. Magtatanong ba yun kung anong reward ko? Hindi. Obligasyon mo yun eh. Gawin mo yan eh. Yan ang iyong gawain. That's your responsibility. Why do you expect anything from me? Sabi. That is your reward. At para kay Pablo, kung sapilitan man lang siya, okay pa rin. Bakit? Kasi yun ang kanya dapat talagang ginagawa in the first place. Sabi ni Ryrie, preaching was Paul's gift and calling. And he said he couldn't stop preaching even if he wanted to, kahit gusto niyan tumigil. Kaya si Pablo hanggang nasa preso, papatay na lang po eh. Talaga, pati mga gwardiya doon, sineshera, naalala ko to yung tatay ko eh. Nasa emergency room na daw. Kinukwento nung kapatid ko, hirap na huminga kasi po yung tatay ko eh namatay ng 95 years old. Hirap na raw huminga, kinakausap pa yung mga nurse, mga na nando sa emergency room, pinapalibutan siya kasi hirap na hirap siya huminga. Alam niyo, dinadaldal ng tatay ko. Mahal ka ng Diyos. Hanggang sa huling hininga, the gospel. Ganun po yung attitude ni San Pablo. Paul was driven by the desire to do what God wanted him to do, using his rights for God's glory. Anong special gift? O kahit hindi special gift, ang binigay sa inyo ng Panginoon, mga kapatid. Sino nakikinabang sa mga binigay sa inyong gift? Yung opisina nyo lang? Yung kumpanya nyo lang? Kayo lang? Ang Diyos walang pakinabang sa binigay niya sa inyong kakayahan, katalinuhan, skill. Ang katawan ni Kristo walang pakinabang sa inyong kagalingan, sa inyong kakayahan. Para kay Pablo po, Paul's reward for discharging his responsibility was simply to do it willingly and without charge. Reward na yun para sa kanya. Now, how did Paul discharge his responsibility? Sabi po sa verse 19, though I am free, I belong to no one. I have made myself a slave to everyone. Verse 20, to the Jews I became a Jew. Verse 21, to those not having the law, I became, not having the law, Gentiles po yun, one like them, not having the law. To the weak, I became weak. Alala nyo sa chapter 8, yung the weak in conscience, na kapag kumain pa kayo ng karne sa harap niya, siya po ay na-stumble pa. To the weak, I became weak. Kaya hindi ako kumain ng karne. Sacrifice to idols. I have become all things to all people, sabi ni Pablo. So that by all means, I might save some. Hindi all, kasi not all will be saved. But I became all things to all men, so that by all possible means, I might save some of them. I do all this, verse 23, sabi niya, for the sake of the gospel, that what? That I may share in its blessings. Ano po matututunan natin sa mga verses na yan? So sa ministry po, importante yung mga principles pinakita sa atin ni San Pablo. Una, maghanap tayo ng ano ang common ground doon sa tao na kilala ninyo. Pagkasama nyo yan sa office, may common ground na agad kayo. Pagkasama nyo yan sa eskwelahan, pareho kayong estudyante, so may common ground na agad kayo. O kabadminton ninyo. Pangalawa, avoid a know-it-all attitude. Yan po ang makaka-turn off sa iba nating kausap. Alam mo, may sagot ka sa lahat ng tanong. Wala ka naman, hindi mo naman talaga alam lahat ng bagay. Knowledge puffs up, sabi, ha? Knowledge puffs up, but love builds up, sabi niya sa chapter 8. Huwag mong angkinin lahat ng kaalaman dahil di mo siya maaangkin. Diyos lang ang may alam ng lahat. Make others feel accepted. Kaya sabi niya, to the Jews, I became a Jew. To the Gentile, nakibagay ako doon. Ano ibig sabihin noon? Nakipag-inuman ba siya?
Nakipaglasingan ba siya? Baka naman ito ang i-quote natin na pwede na tayong magtagay-tagay dyan. O kung ano pang mga gawain sa kadiliman, para ma-sharean ko siya. Hindi po yun ang ibig sabihin niya. No? Sa lahat na to, hindi naman nag-compromise si Pablo na pinamigay niya yung kanyang pananampalataya na wala na siya. Hindi. Kaya kayang gawin ni Pablo yan kasi matatag yung kanyang pananampalataya. Hindi siya nadadala. Kung kayo po ay mahina-hina pa sa pananampalataya, ibig sabihin nun, kailangan nyo munang magpalakas sa pamagitan ng sarili ninyong mga pag-aaral ng Biblia, pananalangin, pagsasama sa church, sa ministry, small group, para kayo lumakas. Lakas ng burden mo para sa iyong mga kainuman. Kristiyano ka na. Nakiinuman ka kasi gusto mo silang makapunta rin ng langit. Kasi on fire ka na, on fire. Yung fire mo nabuhusan ng tandway. Ita-timing nyo po. Hindi ito ibig sabihin be sensitive to their needs and concerns. Kaya sabi niya, to the weak, I became weak. Kahit karapatan kong kumain ng karne na isinakripisyo sa mga idols, hindi ko na lang gagawin kasi may sensitive po siya dun sa ibang tao. And then to look for opportunities to tell them about Christ. Kaya si Pablo, pagpunta niya po sa isang bayan, ang una niyang pinupuntahan synagogue. To the Jews, Jew naman kasi siya. Doon muna siya nangangaral ng tungkol kay Kristo. Pag sinipa na siya, doon naman siya sa Gentiles. Kasi ayaw ng mga Hudyo tanggapin na si Jesus ang Messiah. Pupunta siya ngayon doon sa mga willing na makinig. Pero inuuna niya, to the Jews, I became a Jew. Kahit po ang calling niya sa Gentiles, di ba? Sa Acts chapter 9, sabi ng Holy Spirit, siya ay sinugo. And what are the requirements para sa kanyang, naku po, ito na naman ang salitang medyo challenging. Basa. Para medyo may conviction ng konti. Medyo malakas talaga, parang gustong-gusto natin yan. Parang kailangan kumbinsihin ng mga ng self-discipline. Sabi niya dito, basahin po natin, ready, go. Do you not know that those who run a race, but one receives a run in such a way that you may obtain it. Naku po. Walang takbo lang ng takbo. Ganyan na. Sa buhay Kristiyano, run to win. Sa basketball po, sabi ng pag may interview na talo, paano nangyayari? Ano nangyayari? Kasi yung mga tropa, yung team, they played to not lose. Iba daw po yung maglalaro ka para hindi ka matalo. At iba rin daw po yung mentalidad nung naglalaro ka para manalo. Magkaiba yun. Sabi ni Pablo, run to win, not to not lose. Naintindihan niyo ba yan? Medyo nakakalito. Nalilito na ba kayo? Praise the Lord. Pangalawa, sabi niya sa verse na ito, basahin po natin. Everyone who competes in the games trains with strict discipline. They do it for a crown that is perishable. We do it for a crown that is, kasi po, nung panahon na yan, sa Corinto, every 2 years, meron silang parang Olympic Games. Karera talaga. Ano ang premyo? Ganito po, na hinabi-habing ganyan, ginawang corona. Yun ang premyo. Ilang taon nagte-train, ilang taon nagdidisiplina, ilang taon nagda-diet, ilang taon nag-exercise, nagwe-weights, at kung ano-ano. Anong premyo? Dahon. Wreath. Yun ang premyo. At may nahukay sila doon na statwa na ganun talaga. Tumatakbo na may ganun. Bukas lang lanta na yan di ba? Tayo. Bakit tayo tumatakbo? Para ano? Anong reward natin? Ano? Dahon? Crown. To receive the crown. Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master.
Parang hindi kayo excited doon, mga kapatid. Parang gustong-gusto niyo na sa lupa talaga, ano? So equip yourself, sabi niya. Train. Kaya tayo po napakaraming opportunity sa simbahan na ito na mag-training. Ang daming equipping dito, mga kapatid. Kung hindi ka pa nakaka-attend, ay hindi na namin problema yon. Problema mo na talaga yun. Baka parang ayaw mo mag-run to win. O ang attitude mo ay run to not lose. Magkaiba eh. Kasi po, yung running to win, anong ibig sabihin nun? You want to do your best. Excellence, mga kapatid. You want to do your utmost for His highest. Your best for His glory. That's running the Christian race to win. Pangatlo, si Manny Pacquiao ba pag nagbo-boxing hindi ito daw po ay hindi shadow boxing. Okay, sa training po, 'di ba, walang kaaway. Ang galing pag walang kaaway, 'di ba? Pero dito daw po nung kinote ang verse na to, sabi niya, I run in such a way so as not without aim. I box in such a way as not beating the air. Sa mismong boxing match daw po 'yan. Sino pa naman gusto sumuntok sa hangin? Kalaban mo, nandyan ang mukha, ang laki-laki ng target ng mukha. Kasi dito ka. Sabi, nasayang lang ang energy mo, nanalo pa siya. Bakit? Hindi ka tumama eh. May nagbo-boxing ba na ganun? Tayo daw po, sa buhay Kristiyano, makipag-boxing tayo, yung tatama. Hindi sa hangin ang tama. In other words, we have to be intentional sa ating mga gawain para sa Panginoon. Enslave my body, sabi. Para lang, kita nyo mag-training si Manny Pacquiao. Kahit 46 years old na ba yan? Ay, grabe ang training, ha? Talagang, may yung pinapalo pang gano'n, ano? Talagang, yun ang ibig sabihin yan. Para lang manalo. Tayo, ano naman tayo? Anong training natin? Anong discipline natin, mga kapatid? Sige ka, para sa gospel, go and make disciples. Banjing. Tayo daw po, dapat tayo ay parang mga butiki. Alam niyo yung butiki? Makikita niyo yung mga butiki. Ha? Hinahabol nila yung gamo-gamo. Tama. Eh yung palaka, paano naman? Kumakain palaka. Diba, ganyan lang siya. Ganon? Dapat daw po tayo mga butiki. Pupunta tayo kung saan walang Kristo. Huwag kayong matakot doon sa mga kadiliman. Tayo, ang Diyos natin ay mas makapangyarihan kaysa sa kadiliman. Amen? Hindi natin dapat katakutan yun. Puntahan natin. Ay, mga butiki. Sabi nung isang missiologist, be lizardists, not frogists. Mga palaka, nakatayo, nakaupo lang kayo. Naghihintay lumapit ang gamo-gamo. Huwag, puntahan daw natin. Be intentional, be purposeful. Bakit? Kasi sabi po niya, basahin natin. No, ready, go. I discipline my body and make it my slave so that I myself will not be disqualified. Akalain mo yan, mga kapatid. Ginagawa niya sa sarili yon. Bakit? Para lang hindi siya ma-disqualify. In other words, itong mga ginagawa ni Pablo is just to qualify pa lang. Qualify pa lang. Ang attitude niya, yung disiplina niya sa katawan, yung training niya is just to qualify for the race. Para siya'y manalo. Let us take this responsibility seriously, as Paul did. Because for Christians, mga kapatid, responsibility takes priority over the exercise or rights. Basahin natin, mga kapatid, lahat tayo. Responsibility kamusta ang ating pag-dispense ng responsibility na yan? Anong ginagawa natin para tayo o lahat na lang pinagpilitan natin yung ating karapatan?
Ha? Meron ka lang gustong sharean. Responsibility natin, mga kapatid, ng ating mga kasama sa bahay, mga pamilya, lahat po ng contact nyo ng more than 1 day. Ilang taon na nating classmate yan, ilang taon na nating kaopisina, katrabaho yan, kapatid. Hanggang ngayon, di pa naririnig na pwede siyang pumuntang langit. Take our responsibility seriously. Give up your rights for the sake of the gospel. Yun ang sinasabi ni Pablo. Anong naiisip mong mga karapatan mo? Sige, ano? Isang tabi mo. Dahil may responsibilidad tayo. May pananagutan tayo na nakaatang sa atin bilang mga anak ng Diyos.